ilang pasahero naman nakisimpatya sa mga tsuper at payag ho sa fare hike dahil sa mega oil price hike. Pero ilang regular commuters naman umaalma sa aumento ng pasahe. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Beta Servito. Inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtaas ng pasahe para sa mga passenger jeepney at bus sa Metro Manila sa gitna ng oil price hike na malaking pasanin sa mga public utility vehicle drivers. Susunod naman ang anunsyo sa dagdag pasahe para sa taxi at utility vehicle o UV Express dahil kakapasa pa lamang ng petisyon at pagkatapos nito ay idadaan pa sa hearing at magsasagawa ng nationwide consultation. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Vigor Mendoza II, ay hindi sila maaring magpatupad ng pasahe na masyadong mataas dahil magiging napakahirap nito para sa mga pasahero. Patuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa epekto nito sa inflation. Sa pag-iikot ng Bombo Radio News Team, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga commuter ang taas pasahe bilang tugon sa serye ng oil price hike sa bansa. Para sa isang commuter, nauunawaan niya ang hinihinging dagdag pasahe dahil batid niya ang hirap at liit ng kinikita ng mga tsuper sa tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo. Subalit sa kabilang banda, inirereklamo naman ito ng mga pasaherong may sakto lamang na pinagkakakitaan. Iginiit ng ilang commuter na isa itong panibagong dagdag pasanin sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil dito napipilitan umano silang muling mag-adjust sa kanilang pang-araw-araw na budget. Ayon kay Nika Gumabay, okay lang daw sa kanya ang taas pasahe dahil kawawa naman ang mga driver na umaaray sa mahal na gasolina at sana ay maintindihan din ng iba ang sitwasyon sa ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Nika Gumabay. Okay lang, kasi kawawa naman yung mga drivers, tsaka ang mahal-mahal ng gasolina. Kaya sang-ayon ako na medyo dagdagan ang pamasahe. Maintindihan nila ang sitwasyon kasi wala tayong magagawa eh. Tumataas na yung presyo ng gasolina. Sinabi naman ni May Almonicido na ang taas pasahe ay masakit sa bulsa sa araw-araw niyang pag-commute patungo sa trabaho. Narito naman ang naging pahayag ni May Almonicido. Masakit po sa bulsa, lalo na araw-araw ako nagko-commute, dagdag din po sa gastusin ko yon papunta ng trabaho. At saka, pero wala naman po tayong magagawa kasi kung itataas nila, kaya lang po, yun nga po, masakit pa rin po sa bulsa. Bus. Bus at saka jeep. Inihayag naman ni Ina Velasco na apektado ang mga commuter at nabalitaan niya ang transport strike kaugnay ng tigil pasada ng mga jeepney driver. Pakinggan naman ang tinig ni Ina Velasco. Bilang isang commuter, mas maapektuhan din po ang mga commuter dahil po sa malamang tataas po yung pamasahe. Tsaka nabalitaan ko din po na minsan parang may mga nag-strike na jeep. So, paano naman po tayo sasakay papunta sa mga klase natin o offices kung pati yung jeep hindi sila bumabiyahe dahil nga hindi na din nila kinakaya. Parang lugi pa ba? Man kay Mark Miquiabas, medyo pabigat ito sa mga commuter at adjustment na naman ito sa kanilang budget. Narito naman ang naging pahayag ni Mark Miquiabas. Well, syempre dun sa mga commuters medyo pabigat kasi tataas na naman yung fare. Tapos syempre yun, parang adjustment na naman sa budget kasi lahat pataas. Kapag tumataas kasi ang oil or gas, lahat nag-inflate talaga. So yun, pasanin sa amin. Sinabi naman ni Karen Caleta na pareho lamang sila ng sentimiento ng kanyang katrabaho at umaasa silang ma-address ng gobyerno ang kinakaharap ng bansa at maging handa dahil apektado ang masa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Karen Caleta. Well, the same sentiment naman na na-mention ng colleague ko. Then we hope din na sana talagang yung root cause yung ma-address nila, hindi yung mga bandage solutions lang. So I believe yung first step na ano nila is magkaroon ng makat yung days ng work, right? Pero I think more than that, we have to really be prepared dun sa impact na mangyayari dito sa bago. Especially, ang talagang matatamaan is yung masa. Especially yung mga trabahador na katulad
Matatandaan na bago pa man ang tensyon sa Middle East, hinihiling na ng mga jeepney transport groups ang 2 pesos na dagdag pasahe dahil sa tumataas na gastos sa fuel at maintenance. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.